Ang mga babaeng Muslim lang ang tunay na sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi ang mga babaeng Kristiyano. Kung bakit nila sinasabi, let's find out. Ang babae ay dapat may takip ang buhok, ayon sa sinasabi ng ating mga mahal na kaibigang Muslim, no? Gaya daw po ng ina ng ating Panginoong Kristo na si Maria, may meron din pong takip yung kanyang buhok, no? Yung belo, di ba? Kaya gaya daw ng mga Muslima, kaya daw po sila may takip dahil yun daw po ay utos ni Allah sa kanila. No, ganyan ang palaging sinasabi ng mga Muslim, kasabay ng pagkukumpara sa mga Muslim women na mga hijabi at mga Jewish women na may mga belo sa ulo at sa mga Kristiyano na hindi nagtatakip ng kanilang mga buhok. Ayon sa kanila, ang hijab ay palatandaan ng pagsunod sa utos ni Allah. Kaya nga po kung napapansin po natin yung mga badyaw, no, bagamat nagsasabi o binabanggit rin naman nila yung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hindi po sila kinukonsidera ng mga tunay na Muslim ng relihiyong Islam. Bakit? Kasi marami sa kababaihan ng mga badyaw ay hindi nagtatakip ng kanilang mga buhok. Kaya po maihahalin tulad natin yung mga badyaw, no? Para silang mga kung saan panahon ng Israel noon, para silang mga Samaritan, no? Hindi sila lubos na tinatanggap ng Islam sapagkat yun sa kamusliman, hindi naman sila sumusunod sa patakaran ng relihiyong Islam. Sila hindi tunay na Muslim dahil hindi sila nagtatakip ng kanilang mga buhok, yung mga babae. Subalit, totoo nga ba na divine revelation ang hijab? Totoo ba na divine revelation ito? O totoo kayang si Allah ang nag-reveal nito, o ito ay gawa-gawa lamang ni Muhammad? So, tingnan natin. So, sa kanilang hadith, no, may hadith po kasi na Sahih al-Bukhari. Ito pa ay authentic hadith, no? Sahih al-Bukhari 146, in book 4, hadith 12. Sabi po dito ng kanilang hadith, narrated Aisha, the wives of the prophet used to go al-Manasi, a vast open place near Baki at Medina. Ibig sabihin, madalas silang nagpupunta doon sa vast open place na yon. Ang dahilan ay to answer the call of nature at night, upang siyempre dumumi, mangihi, no? Umihi doon sa lugar na yon. Kaya doon nagpupunta sila sa lugar na yon. Lumalayo sila doon sa campsite nila. Then, ang nangyari, Omar used to say to the prophet, let your wives be veiled. But Allah's messenger did not do so. Ayan. May suggestion dito si Umar na magbelo, takpan yung mukha at buhok ng mga asawa ni Prophet Muhammad kasi nagpupunta sila sa isang open place tuwing gabi. Alam po natin na yung mga asawa ni Prophet Muhammad ay magaganda, no? At mga bata sila, no? Kumpara sa edad ni Muhammad na around nasa 50 years old na, 52 years old na, yung mga asawa ni Muhammad like Khadija, Sauda, Aisha, 6 years old lang si Aisha, Hafsa, 21 years old, magaganda din po yan, parang mga prinsesa yan kasi nga po, prophet wives sila. Asawa sila ng kinikilalang propeta ng mga Muslim. Kaya yung concern dito ni Omar, iba kapag nasaan ng iba yung asawa ni Propeta Muhammad. Kaya, ang sabi ni Omar, ay dapat ay takpan ang mukha at yung buhok ng asawa ng propeta. Sabi dito, let your wives be veiled. But Allah's messenger did not do so. Hindi daw ginawa ito ni Muhammad. Kaya yung isang gabi, sabi dito, one night, Sauda bin Zam, isa sa asawa ni Muhammad, around 30 years old ang edad nito. One night, Sauda bin Zama, the wife of the prophet, went out at Isha time. Kita niyo na po, gabi na. And she was a tall lady, matangkad si Sauda. Kaya madali siyang nakilala ni Omar. Sabi ni Omar, Omar addressed her and said, I have recognized you, O Sauda. Nakilala siya agad ni Omar, di ba? He said so, as he desired eagerly that the verse of Al-Hijab, kita niyo po, he said so, as he desired eagerly that the verses of Al-Hijab, yung belo, yung takip sa mukha at sa buhok, no? Niqab, dito niqab at saka hijab yung nasa buhok, pero actually bahagi na rin po yan ng hijab, no? The observing of veils by Muslim women may be revealed. Kita niyo po, napakatindi ng desire ni Umar na talagang takpan yung mukha at buhok ng mga babae, mga asawa ni Muhammad. Kaya ano nangyari? So Allah revealed the verse of Al-Hijab, a complete body covering excluding the eyes. Kita niyo po? So, teka, kung napapansin po ninyo, ang hijab ay reaksyon ni Allah sa suggestion ni Umar na kaibigan ni Propeta Muhammad. Teka, talaga bang totoong kay Allah nagmula ang revelation? O gawa-gawa lamang ito ni Muhammad dahil sa suggestion ni Umar? Teka, parang may isa pang problema. Kung totoong Diyos si Allah, di ba dapat alam na niya ito umpisa pa lang? Kasi all-knowing siya dapat, di ba? Bakit kinakailangan pa mag-suggestion si Umar bago nag-reveal si Allah? Hindi kaya si Allah at si Muhammad ay isa? O di kaya ang revelation ay gawa-gawa lang din ni Muhammad at ipinahid lang sa pangalan ni Allah? Kayo na po ang bahalang humusga, basta't alam niyo po yung kwento, nag-suggest si Umar, sumunod si Allah.